happy retiree. Sino yung mga retired na rito? Wala. Sino naman yung mga retired din? So, ang sabi ng author, sabi niya, para maging happy retiree ka in the future, meron tatlong bagay. Yung isa madali lang, yung dalawa mahirap. Yung isa is to have God in your life. Lahat naman tayo na, meron doon, di ba? Yes! So, yung pangalawa is to be healthy, at yung pangatlo is to be wealthy. Yes! So, dito, makukuha natin pareho yun. No? Yes! Actually, kukorek lang si ma'am, hindi po ako orthopedic surgeon. I came from a family of doctors. Ang tatay ko, doktor. 1962, in-establish niya yung clinic niya sa Tondo. Ang turo sa akin ng tatay ko, 7 po kami magkakapatid. 4 po doon, doktor. No? Yung isa, pasyente. Kaya ako nag-intra. Kasi hindi mapagaling. So, ang gawa ng intra, si Lifestyle. Actually, may apelido po si intra. Si Lifestyle, sorry. Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Ang apelido niya si Change. Lifestyle Change. Okay? So, ako po ay isang general surgeon. Ako po ay laparoscopic cancer surgeon. Dati po plastic surgeon din ako. So sabi ko sa lahat ng linya ng surgery, isa lang ang hindi ko magamit yung intra. Yung mga gusto mong patangos ng ilong. Walang effect eh. No? Pero pag gusto nyo, pwede ko kayo operahan. Actually po, sa lahat ng field ng surgery, ako po ay isang trauma surgeon sa Jose Reyes. Sino po taga-Tondo dito? Meron? Saan sa Tondo? Mornones? Okay, kilala ni tatay ko? Si Dr. Venturina. Yung tatay ko po kasi medyo sikat na doktor doon. Lahat tinutulungan niya, hindi siya ipapabayad. Kaya po ako nag-lifestyle, hindi po para kumita. Hindi ko po, nung kumuha po ako ng lifestyle dito, ang target ko ay makatulong. So, si Brother Carl, nung niyaya niya ako, ang sabi ko sa tatay ko, lahat ng klaseng aspect ng para magamot ang tao, dapat meron ka. Hindi po agad doktor ka, ang kailangan mo lang is medicine and surgery. Actually po, ang pre-med ko po ay UST po ako, pharmacist po ako. For 1 year, nagtrabaho po ako sa Unilab. Ang gumagawa ko ng gamot. So kung titingnan nyo po, 1929 na unang na-invento ang medicine, ang chemical na gamot, no? It was penicillin. Ang nag-invent niya si Alexander Fleming. So, kung titignan mo, 1928 patras, walang gamot. So, paano gumagaling ang tao? Paano? Gusto nyo malaman? Tanong niyo sa akin. Marami. Actually, sabi ko nga sa pasyente, pagka nagbago ka ng lifestyle, kung kinakain mo puro prutas, gagaling ka. Sabi niya, Papa, ito ba yan? Sabi ko, kilala niya ba si Moses? Si Moses ang kinakain lang, puro herb. 23 herbs. Yun yung makikita mo sa intra. Alam mo si Moses? Alam niyo yung top 10 na highest mountain sa buong mundo? Kasama doon ang Mount Sinai. Inakit niya yun. Kinuha niya yung 10 commandments pagbaba niya. 100 years old na po siya noon. Pagbaba niya, ano ginawa niya? Binato niya yung yung heart, yung idol niya. Ano ginawa niya ulit? Di umakit siya ulit para kumuha ulit. So, sinong 100 years old makakakit doon? Si tatay, kanina ba umakit ng 10 floors? Hindi nga, no? So, pag ininom niyo yung 23 herbs, baka. Yung yung 23 herbs na may tanong sa akin pasyente, iinumin ko na lang, mayroon naman palang luya yan, saka aloe vera. Kaya lang po, in reality, pinag-aralan ko po kasi yung laman ng intra, 3 lang ang meron sa Philippines. Hindi natin makikita yung 20 dito. Kaya nga sabi nila, para magawa mo yun, imagine mo, mas gagastos na malaki kaysa sa bumili sa lifestyles. So, nung ako po yung pharmacist, natingnan ko na meron palang taong gumagaling sa gamot at marami din hindi. So, dahil ako po yung surgeon, meron akong konting isi-share lang. Actually, gusto ni Dr. Vergara, ipakita ko yung slide para makita niyo yung mga pasyente. 6 na hospital po pinupuntahan ko. Kaya sa lahat ng
mag-i-intra, actually libre po yung consultation nyo sa akin. Yung ano po, yung may mga nagla-life stress na tumatawag sa akin, kasi minsan nahihirapan sila eh. Actually, meron isang pasyente na merong gallbladder stone. O-operahan na po siya. Kaso siya yung naninilaw, yung jaundice siya. So medyo nalilito po yung nagbigay sa kanya ng intra, whether to continue the intra or mag-underwent siya ng surgery. So tinawagan niya ako. So nung nireview ko yung ano niya, so hindi mo na siya pwedeng operahan. Kasi meron siya hepatitis eh. So yung intra pwede doon sa hepatitis. Pero sa gallbladder stone, actually meron na po ako isang pasyente na totally na-resolve yung gallbladder stone. And imagine mo, I lost some 50,000 for my professional fee. Kaya lang dahil nga ako nag-intra because not to have those kind of matatas na professional fee, no? Pero hindi po ako nag-resign sa surgeon. Hanggang ngayon po, surgeon po ako ng 6 na ospital. Yung mga taga Quezon City, consultant po ako ng Providence Hospital, sa Makati yung St. Clair, sa Tondo 2, no? Yung Jose Reyes Memorial Medical Center, saka yung Mary Johnston. Tapos sa Family Clinic sa Sampaloc, saka sa ano po, sa Metropolitan, consultant din po. Medical City, ano po ako, nag-apply na rin po ako doon. So yung mga, kung titignan mo yung mga hospital ko, extremes, may pang mahirap, may pang mayaman. So yung mga medyo na nahihirapan, kung tutuloy yung intra or hindi, pwede kayong tumawag sa akin for free. Okay? So, ang intra po ay isang regalo ng Diyos sa atin. So dapat itulong din natin sa iba, share natin sa iba. So pass it on. Thank you po and God be the glory.